Ayan, okay. So, our topic for today is about core competencies in entrepreneurship. So, entrepreneurial skills and competencies. So, 'di ba, dun sa isang part nung last topic natin, may entrepreneurial skill. So, eto to. Ito yung isa sa mga to. So, entrepreneur as a missionary. The entrepreneur is a missionary who perceives opportunities inherent in the exchange of good with great desire for profit. So, ibig sabihin, yung entrepreneur is may goal siya, may mission siya sa sarili niya na etong gusto kong product is gusto kong mangyari ganito. That's why, kung mapapansin niyo sa mga company, may vision, mission sila, di ba? Vision, mission. So, nandoon yung mga gusto nilang mangyari sa business nila. Kayo is gagawa din kayo ng ganito, vision, mission. So, entrep. Kasi papagawan kayo ng business plan. So, i-introduce ko din yung business plan ninyo sa susunod na topic. Pero ito na muna. Gusto ko munang malaman ninyo ano pa yung dapat. Dapat, pag nasa entrep kayo, think like a entrepreneur din. Siguro, some of you wondering, STEM kami, bakit may ganito kami? Kasi, ang mga ibang part ng STEM, nagiging entrepreneur sila. Paano? Pag nag-pharmacy ka, there are some, no? Nag-pharmacy ka, magtatayo sila ng botika. Pwede silang may-ari ng botika, di ba? So, ano pa ba? Sa mga, yan, engineering, architect, meron, meron din sila na gagawin. Di ba? Yung engineering firm, construction firm, ganyan. Oh, business yon. So, kailangan nyo din nito. O yung mga iba bang mga, kailangan yan. Sa hospital, minsan, pag mga nagiging stockholder din sila. Mga doktor. Sa FDA siya, yung daming stockholders na, na doktor doon. Oh. 'Di ba? Kaya, ang entrepreneurship is importante. Or pwedeng sumideline kayo, gumawa din kayo ng ibang business. Kahit na yung profession nyo is ganito, pwede din naman na ganun kasi. There's nothing wrong with that. Yun ang reason why may entrepreneurship kayo. Kasi, pwede rin na after yung dito sa senior high, pwede rin kayong gumawa ng business nyo. Ganun yung ginagawa ng iba yung ibang student. So, eto na, susunod na tayo, no? Entrepreneur is goal-driven. So, the entrepreneur is a goal-driven and self-confident as he exercise the locus of control. He set high goals and strive to attain the projected target and accomplishment. So, goal-driven daw ang entrepreneur. Kung mapapansin nyo dito sa meaning niya, locus of control. And explain ko to last time, di ba? Ang locus of control is planning lang siya. Yun ang pinakamaiksing meaning niya, planning. Nagpaplano siya sa gusto niyang mangyari sa business niya. Kaya ang sabi dito, he set high goals and strive to attain the projected target and accomplishment. So, nagsiset siya ng goal niya na kunwari, in the next year, magla-launch ako ng bagong product. Or kaya, dahil sa nangyari ngayon, COVID, ila-launch ko na lang yung product ko next year if the things were better na. Then, susunod, entrepreneur is a marketing man. The marketing environment is identified by the entrepreneur and thus he marshals his resources to pursue the opportunities and makes immediate action to exploit his personal gain. So, sabi dito, marketing man ang entrepreneur. In what way? Marketing man siya in a way na siya mismo, alam niya yung binebenta niya. Pwede niyang i-share sa mga kamag-anak niya muna. Pag kasi nag-i-start, minsan, di ba, may trial period. So, pwede niyang pa-free taste or pwedeng sa mga kamag-anak niya muna. Or kaya friends, ina-try yung product niya. Pwedeng ganon. So, mas maganda kasi na yung entrepreneur, siya mismo ang gumagamit ng product niya. Mas maganda na siya mismo, alam niya talaga ano yung product niya. Kasi, mas kapani-paniwala yun, di ba? Ikaw na customer, kung nakita mo, sa online selling na lang,
Minsan may makita kayo nagpo-post sila, pampaputi, ganyan. Tapos makikita mo yung mga dating pictures niya, maputi na talaga siya. Bibili ka ba? Siyempre parang nag-aalangan ka, 'di ba? Kasi maputi naman siya, tapos gumagamit pa siya ng pampaputi, 'di ba? Parang, bakit, bakit ganon, 'di ba? Kaya ikaw, na as a customer, dapat tinitignan mo din yung product na binibili mo. Iniisip mo din na effective ba to sa akin? Totoo ba talaga tong product na to? Legit ba talaga to? Huwag kayong bibili basta-basta ng product na parang, ay, gusto ko to, ganyan, ganyan. Without knowing saan napunta yon, without knowing na tamang process ba yung ginawa sa product na to. 'Di ba? Di pagiging OA yun na ano, yung iba kasi iniisip nila na, arte-arte na, bibili lang ng isang ganyan, tinitignan pa or ano. No, nagiging sigurista lang sila. Sabi nga nila, make your money worth, 'di ba? Yung money mo dapat worth din ng binibili mo. Dapat iniisip mo din na in 5 years ba magagamit ko pa 'to? In 10 years ba or 2 years or ilang years ba na sinasabi niya na capacity ng product na 'to, magagamit ba? So, alam mo yun, dapat maging aware din kayo na gano'n bagay na pagbibili kayo ng mga bagay-bagay na importante na gusto niyong gamitin ng pangmatagalan, tignan niyo kung okay ba or hindi. So, susunod, entrepreneurs start small to become big. There are some entrepreneurs nagsimula talaga sa mababa. Tulad ng SM, tulad ng Robinson, Jollibee. Ang Jollibee before is ice cream parlor lang siya. Excuse me. Pero ngayon, tignan mo, di ba? Nasaan na yung Jollibee? International na rin siya, di ba? Pero, there are some entrepreneurs na namana niya yung mga business niya. Galing sa magulang niya. Pero nagsimula pa rin siya sa mababa. In what way? Kasi, ang mga, ito yung napansin ko sa ibang may-ari ng mga businesses eh. Bago nila ma-earn yung position nila as a boss or CEO, minsan nagsisimula talaga sila sa mababa. Nagta-training talaga sila. Kasi importante nga yun, di ba, nak? Sabi ko nga sa inyo palagi, ibang may alam. Iba talaga yung may knowledge about dun sa certain things na yon, di ba? Ganon din sa mga entrepreneurs. Kahit anak pa nila yon, tinitrain talaga nila. Minsan bata pa lang, lalo na sa Chinese, mga Chinese people, bata pa lang yung anak nila, ina-expose na nila sa business. Tinitrain na talaga nila. Kasi nga, mahirap kasi magpatakbo ng business talaga. Kailangan talaga at may knowledge ka and skills sa paggawa or pagpapagtakbo ng business. The factors that develop entrepreneurial activity. So, ito yung number 1. The entrepreneur takes the initiative, which is great interest to capitalize on the opportunity at hand. The entrepreneur takes initiative of venturing into business. With some knowledge on hand, he knows that he can operate the venture with minimum risk, with vigor and vitality. He plunges into a profitable operation. So sabi dito, with his great interest to capitalize on the opportunity at hand. Masyadong maraming technical term na, pero ang ibig sabihin tong first part na to, the entrepreneur takes initiative of venturing into business. Ibig sabihin, capitalize. Meron na siyang budget. May pera na siya on the opportunity at hand na gumawa ng business. May pera na siya para makapag-start siya ng business na gusto niya. Kaya nga sabi niya dito, the entrepreneur takes the initiative of venturing into business. Kasi may sapat na siyang pera or iniisip na niya na ito yung gusto kong gawing business. Ito yung perang iipunin ko para sa business ko. With some knowledge on hand, sabi niya dito, he knows that he can operate the venture with minimum risk. So, dahil may knowledge na siya about dun sa product or service na gagawin niya, is
alam niya na makakapag-operate na siya ng business niya. May pera na siya, capitalize, ayun, budget. So, meron siyang knowledge about doon. So pwede na niyang gawin yon into profitable operation. Pwede na siyang kumita through that. So, wari, nagawa na niya, nakapagpatayo na siya, nakagawa na siyang ano. Tapos, siyempre, i-advertisement muna yan, di ba? Advertisement. Tapos, pag okay na, wari, meron na siyang customer. So, ini-improve na lang niya yung product niya. Yun. Kumikita na siya pa konti-konti. Di ba? Nag-i-improve rin yung product niya along the way. Parang sa iPhone 10, di ba? Lagi ko nga ina-example yun kasi maganda siyang example talaga. Dahil ang iPhone, before, hindi siya pinapansin. Nung time namin, di ko nga alam na may, kung ano yung iPhone noon eh, yung 3G niya, yung unang phone. Di ko man alam noon, nung time na yon. Ang alam ko lang kasi nung time na yun, Nokia. Gustong-gusto ko yung mga Nokia noon eh. Pero, tignan nyo, along the way, nag-iba na yung gusto ng tao, nag-iba na yung trend, hindi na Nokia. Biglang pasok yung iPhone and Samsung. So, 'di ba? Ganun din, malay mo in the long run, yung business na itatayo mo, 'di ba? Maganda. Organization of capital resources. So, alam naman natin kung ano yung capital, 'di ba? Ang capital is pera. Meron ka bang pera sa paggawa ng business mo? Ito nga sabi nga dito, while talent and ambition are great resources of the entrepreneur, which is good naman, di ba? Ang entrepreneur is may talent siya sa business. Marunong siya magpatakbo or alam niya yung mga ibang knowledge about doon. Tapos, sabi dito, financial and human resources are important ingredient in the start of the organization. Bakit importante itong dalawa? Kasi, importante yung financial para makabili ka ng mga importanteng gamit sa business mo. Paano kung may financial ka nga, may budget, meron kang pera talaga. Pero, yung palang mga gamit na kailangan sa paggawa ng business mo is sobrang mahal pala. Hindi pala kaya ng pera mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat nagpaplano ka. Importante yon. Nagpaplano ka palagi para yung mga budget mo, yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin, kahit nga sa goals mo sa sarili mo, kahit hindi na sa business, 'di ba? Maganda din na minsan nagpaplano ka. Sometimes okay na magplan. Yung iba, yun ang ginagawa. Meron silang planner, may journal sila, isusulat nila. Ito yung gusto kong gawin. Or kaya may journal sila everyday. Naka-oras pa. Ito yung gagawin ko sa ganitong oras. Ito yung gagawin ko sa ganyang oras. There are some people like that. Marami talagang ganun na tao. Pero meron ding ibang tao na they don't like planning. They just like to go with the flow lang. Ay, ganyan lang. Sige. Pero pag tumanda ka na, for me sa akin lang naman, ma-realize mo na importante talaga na nagpaplano talaga. For me lang, no? For me. Pero, syempre, kayo bata pa kayo. Wala pa kayo sa ganong stage ng buhay ninyo na magpaplano talaga. I know you're still searching for that thing na ano ba dapat gagawin ko? Ano ba yung hindi ko dapat gawin? Then, human resources, sabi dito, di ba? So, pag sinabing human resources is tao to, 'di ba? Tao. Ilalagay mo yung tamang tao sa tamang trabaho. Crucial 'yan sa pag nag-uumpisa ka ng business. Nasa sa'yo kasi kung i-hire mo ba yung may experience na sa business or sa job na 'yon, or pwedeng yung wala pang experience sa trabaho niya, ite-train mo siya. Hindi either sa dalawa. Usually, ang mga ibang entrepreneur ang ginagawa, pag nag-i-start sila, nag-hire sila at least isa or dalawang may experience na about sa trabaho na yon. Then, magta-train sila ng iba. Pwede rin yung ganun. Or, pwede yung mismong boss ang magta-train sa mga employee niya. Pag nag-i-start siya ng business, pwede din yung ganoon. Tapos, sabi dito, with this saving and other financial resources, we start operation on small scale together
with his trusted family members or friends he knew that could help him his dream enterprise. So, may saving siya. So, nag-ipon na siya para doon. Then, meron pang other financial resource. Pwedeng nangutang siya sa bangko. Pwedeng yung pamilya niya nang pinautang siya. Pwedeng nagsanla siya ng mga accessories or or nagbenta siya ng mga pwede niyang ibentang gamit para makapag-start siya ng business. Financial resources yun. Yung mga ibang maliliit na businesses, tulad ng sari-sari store, minsan nangungutang sila. Saan? Sa cooperative. Siguro, I don't know, if kayo, kung naglalakad kayo sa daan, mapapansin nyo na may isang parang stall doon or isang maliit na parang, may cooperative na dadaanan nyo. Yun, nagpapautang yung mga yun. Papautang sila. Then, ikaw, nagbabayad ka sa kanila every month para doon sa inutang mo sa kanila. Tumutulong din sila kasi, mga cooperative, tumutulong din sila in a way sa mga ibang community. Yun kasi yung pinakamababang interest eh. Sa bangko kasi, kung doon ka magungutang, malaki talaga yung interest niya. That's why, di ba nga yung kwento ko nga sa inyo, I don't know kung nakwento ko yun. Yung sa McKinney, di ba nga, yung wedding ring niya, is sinanla niya para makakuha siya ng capital sa business niya. O, susunod na tayo. Number 3, the development of administrative machinery. The management is developed with organizational structure based on the need of operation. Specific duties and responsibility are assigned to individual with talent and skills that fit their respective position. So, pag sinabi kasing administrative, dapat yung ilalagay mong mga tauhan doon is talagang nag-i-improve sila. At talagang, alam mo yan, makikita mo yung progress nila, performance nila. Nag-i-improve ba yung employee ko dito sa position niya or hindi? Or pwede bang dalhin ko na siya sa higher position? Kasi I think kaya na niya. Kaya tinitignan yan. Ina-evaluate talaga ang mga employee. Parang kayo, minsan 'di ba, ina-evaluate din ng mga teachers. Pupunta yung guidance counselor nyo sa classroom, tapos bibigyan nila kayo ng parang evaluation sheet. Sasabihin nyo doon, yung teacher kong to, ganito siya. Tapos check nyo siya, ganyan. Or kaya bilog. Kasi para malaman nila kung saan pa naglalak yung teacher na yon. Ganon din sa employee. Kung saan ba siya naglalak, dito ba siya, dito ba siya talaga kailangan mag-improve? Or ano ba talaga yung problema niya? Parang kasi sa mga fast food chain, 'di ba? Kaya may employee of the month kasi chine-check talaga nila yung performance. Para ma-motivate din sila in a way. Nabigyan mo silang reward, bigyan mo silang incentive, pwede rin 'yan. Diba? Masaya na yung employee pag ganun. Or kaya appreciation man lang na, ay, alam mo, okay yung ginawa mo, yung trabaho, ganyan-ganyan. Susunod na tayo. The development of entrepreneurial autonomy. Pag sinabing entrepreneurial autonomy, ito yung how they lead ba? Paano ba sila mag-lead as a boss? Paano sila mag-lead ba? Anong klaseng boss ba siya? Authoritative leader ba siya? Anong klaseng boss siya, 'di ba? So, yun lang ang ibig sabihin nito. Kasi may boss na stricto na tipong pag pinagawa niya yan, yun na. Hindi siya makikipag-usap sa'yo na pag oras ng trabaho. Or kaya outside ng work, hindi ka pa rin niya kinakausap. Parang ang relationship nyo lang talaga is boss and employee. There are some boss naman na after ng work hours, nakikipag-usap pa rin siya sa'yo. Pwede mo siyang hingan ng advice, etc. etc. May mga ganong boss kasi. Then, susunod, the development of SWOT analysis. Dahil hindi ko kayo student sa organization and management, so ang SWOT analysis is strength, weakness, opportunities, and threats.
So, ang strength is, ito lang ibig sabihin ng strength. Ang strength sa kumpanya is, ano ba yung meron yung kumpanya mo na wala yung iba. Yun ang strength ng kumpanya mo. Yun ang ibig sabihin ng strength. Weaknesses or weakness. Ang weakness, ibig sabihin niya, yung wala ka na meron yung ibang kumpanya. So, yun ang ibig sabihin ng weakness. Then, susunod, opportunities. Ano-ano pa ba yung mga pwede mong idagdag sa business mo? Or pwedeng bawasan mo sa business mo base dun sa opportunities na nakita mo. Threats. So, paano mo i-improve tong weakness mo? Yun ang threat eh. Yun ang ibig sabihin ng threat. Paano mo i-improve yung weakness mo? Para maging strength siya. So, yun ang ibig sabihin ng SWOT analysis. So, sabi dito, the entrepreneur must see the environment of the enterprise based on SWOT analysis so that the risk involved could be seen before it happened. So, important itong SWOT analysis na to see and to improve yung product mo. Ano ba ang mga bagong trend ngayon? Ano ba yung mga gusto ng mga customer ko? Ano ba yung mga ayaw nila? So, yun ang ibig sabihin ng SWOT analysis. Then, ito pa, forecasting environmental events or antidote to future business risks. Ang ibig sabihin nito is forecasting. Futuristic to. Futuristic. Ibig sabihin, tinitignan mo yung future. Kung in 5 years ba, yung business ko, lalaki ba talaga siya? Magiging okay ba? Base sa environmental mo yan, sa environment mo. Kung yung business ko in 5 years, kikita ba ako, gusto pa rin ba ng mga customer ko ang product na i-offer ko sa kanila? So, ang SWOT analysis at saka itong forecasting environmental, importante yung dalawang yan pag gumagawa ka ng business mo. Kasi dito pa lang sa strength, makikita mo na ito pala yung hindi kayang anuin ng customer ko, ay ng competitor ko, kalaban ko sa business. Weakness, ito pala yung kahinaan ko at ayun yung ano ng kabilang kampo, ganyan. So, you will see dito, importante talaga tong SWOT analysis. So, hanggang dito lang ang ating topic for today. And, isa-send ko na sa inyo ngayon yung activity ninyo. And have a good day. Ingat kayo. Kain na kayo ha. Baka some of you hindi pa kumain. Kain na kayo. Goodbye. Bye, ma'am. Thank you po. Bye po, ma'am. Bye po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you.